Ako ay may lobo, lumipad sa langit. Di ko na nakita, pumutok na pala. Sayang ang pera ko. Hello po! Isang buong linggo na naman nga kaming busy at pagod. Last night nila today at day off na. Pero sila pa lang kasi kami ay bukas hanggang 31 pa may setup. Pero tigi-isa na lang. Kaya sila nauna nang makakapag day off. Anyways, ayan, last pick up ng gamit namin at sumama pa din sila ate at pinsan ko. After nga dito ay yayayain ko silang mag food trip. Deserve namin ng food trip after 17 setup in 1 week. Tinanong ko nga sila kung magkakanin ba kami o may iba silang gustong kainin. Ako nga daw ang bahala. Tapos tinanong ko si Papa Ni kung anong gusto niya. Sabi di daw niya alam. Pero nung binanggit ko ang Toll House Bake Mac, tumango agad. Kaya nauna na nga kami dito mag-take out ng Bake Mac namin. 4 nga binili ko para sa aming 4. Tapos take out na lang. Then sa may park sa harap ng simbahan namin kakainin. At dun kami mag-food trip. Ang tagal ko na nga nagkikrave ng bibingka. Kaya dito ko naisipang mag-food trip at tumambay na din. Hapon pa naman ang isang setup bukas, kaya kere pang mag-chill muna. Treat ko na din sa kanila kasi successful na naman ang mga setup namin kasama sila. By the way, this is located at Santo Rosario Parish Church. Sa may harapan niya na park, buhay na naman nga ang mga stall ng bibingka, pati puto bongbong at madami pang ibang pagkain dito dahil Bermas at magpapasko na naman nga. First time ko nga makapunta dito, pero madalas nadadaanan namin siya at gusto ko mag-stop over at kumain. Kaya lang ay sobrang busy at lagi kaming nagmamadali. But today is treat day and food trip day. Kaya tara, samahan nyo kaming mag-food trip. At dahil bibingka nga ang kinikrave ko, syempre yun na ang una kong binili. Yung special nga pala ang binili ko for 85 pesos each. Yung puto bongbong nga di pa ako nakakatikim at di ko alam kung anong lasa. Pero bibingka talaga ang gusto ko kaya ayun muna ang binili ko. Tapos baka mamaya ay bibili na lang ako ulit para matikman ko din. Mukhang masarap nga din ang puto bongbong kaya naku-curious ako sa lasa. And dito na nga ako nag-order sa konti ang bumibili kasi nagugutom na talaga ako at kami. May isang stall kasi dito din na sobrang haba ng pila sa dami ng bumibili. Mukhang masarap nga ang bibingka nila. Siguro kaya pinipilahan. Kaya lang wala na akong time pumila kaya dito na kami bumili. Tapos dito na din namin kinain para feel ang food trip. Ang dami ng tao sobra na namasyal din dito ngayon. Kaya yung mga bench chairs ay puno na. Kaya sa may hagdan sa front na lang kami naupo. Eto na nga ang kanilang special bibingka. Itsura pa nga lang ay mukhang masarap na. Ang daming cheese and salted egg. Mainit pa pala ito, legit at bagong luto. Ang sarap nga niyan. Kaya lang, takaw mata lang ako at di ko man lang naubos ang isa. Ang bilis ko kasing maumay. Nakakainis at nakalahati ko lang. Naumay kasi agad ako sa dami ng cheese niya. Pero legit masarap. 9 out of 10. Curious din tuloy ako dun sa isang stall na pinipilahan. Pero next time, dun ko naman itatry na bumili. Tapos, si ate din pala bumili naman ng siomay niya. Ang sarap nga din nito. And 90 pesos lang, may 15 pieces ka na siomay with 3 flavors na. Ang dami ng iba't ibang food na pwedeng mai-food trip dito. At very affordable lang ng mga prices. Si Papa Nay naman, inuna niyang kainin yung favorite Bake Mac niya na tinake out namin kanina sa Toll House. Ever since talaga favorite niya na yan. At tuwing aayain mo, walang tanggi. Bumili na din muna kami ng maiinom. At baka sa kalagitnaan ng pagkain namin ay mabulunan kami. Dito nga pala daw bumili si ate ng siomay niya. Ang cute at ang attractive nga ng mini stall ni kuya. Kaya mapapabili ka talaga. Hello sa mga person! Busog na kami niyan at nagkukwentuhan na lang. Wala nga sila papa at yung kapatid ko. Nagpaiwan na sa bahay kasi last na lang naman ang pinull out naming setup at konti na lang. Pero sumama pa din sila ate. Tapos diretso na lang din kaming nag-food trip. Babalik na lang din kami dito next time para buo ang team at makapag-food trip ulit dito. Dahil nga sa umay at busog, bumili na din ako ng panghimagas namin. Kanina ko pa nga tinatanaw tong tinda ni tatay na pastillas at polvoron. And kung taga-Angeles ka nga, kilala mo si tatay na nag-trending noon at na Jessica Soho pa. Dahil sa pagtitinda niya na itong pastillas at polvoron niya. Hanggang ngayon nga, nagtitinda pa din pala si tatay at ang sipag pa din kahit maedad na. Pastillas pala ang binili ko for 150 pesos. Then may 20 pieces na siya sa isang plastic container na yan. And same lang yung price ng polvoron ni tatay. Sa bansag na Lolo Pops nga nakilalang tawag si tatay and Lolo Lito naman ang real name niya. May FB page din pala sila and nagpapa-order din online and via Shopee or kung gusto niyo din namang mag-order, ayan at may number din dyan na naka-attach kung saan kayo pwedeng mag-contact.
Or kung gusto niya namang sadyain si tatay, dito lang siya sa loob ng park nakaupo at nakadisplay sa maliit na table yung mga paninda niya. Ang daming ang bumibili din. Masarap din ang pastillas at di ganong katamis at sakto lang. Next time nga ay yung pulveron niya naman ang titikman ko. Pagtapos kumain, pinagmamasdan nga namin yung mga taong andito. Ang dami ding family na pumapasyal. Ang cute nga niyang batang binilhan ng umiilaw na lobo ng papa niya. Tapos may isang bata din na binilhan din ng lobong lumilipad naman. Nabitawan nga ng bata yung lobo niya pagkabigay sa kanya. Kaya ayan, lumipad. Binili na nga lang siya ulit ng bago ng mama niya. Kaya lang ang tinuturo niyang gusto niya ay yung lumipad. Sayang yung lumipad. But anyways, ayun lang po. Hanggang dito na lang. Till our next food trip vlog. Thank you po and bye-bye!